Hindi man ugali ng Tatak Duterte, hindi man Tatak Duterte yung re-risback. Wala yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Never! You are lying! Come again, sir? You are lying! Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe talaga ang pagkasinungaling nitong si Bato. Bakit? Nito lamang po kasing nakaraang araw naglunsad ng isang pagtitipon ang partidong PDP laban sa pangunguna ni Digong Duterte, Bato at Bongo. Dito nagbigay ng mensahe si Bato de la Rosa. Sa kanyang mensahe, nagpatutsada siya sa mga kongresista na nagbabatikos laban sa mga Duterte at sa mga kaanib nito. Ayon po kasi kay Bato, saad niya na kailanman daw hindi naghiganti si Digong Duterte sa sino mang kalaban niyang politiko at ginamit ang kapangyarihan ito para maghiganti. Grabe. Ubod talaga ng sinungaling itong si Bato. Kilabutan ka nga, Bato, sa mga pinagsasasabi mo. Anyway, panoorin po natin ang mga sinabi ni Bato doon sa nasabing event. Mr. Vice Chairman, may I also ask Senator Bato de la Rosa to say his piece? Magandang gabi sa ating lahat. Aayaw pa ba ako? Andito na ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, no, I was really decided, I have already decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, na halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Kaya nga tama ngayon, PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit. Araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong inuupakan, laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo atras dito. As I have said, temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan na nanggigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng Tatak Duterte, hindi man Tatak Duterte yung re-risback. Wala yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya, paano natin sila risbakan? Just in case, tayo'y mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, ni Philip Salvador at kung sino pang sasama sa ating partido, pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating hinahangad. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, andito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido na PDP kung paano tayo magserbisyo. Hindi tayo dapat pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat! Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang mga pinagsasabi ni Bato. Sabi niya, never daw naghiganti si Digong sa kanyang kalaban. Well, tell it to the Marine. Matanong kita, Bato, ano kaya ang masasabi mo sa ginawa ni Digong kay De Lima? Di ba paghihiganti iyon? Nang magumpisa na si De Lima na mag-imbestiga laban kay Digong sa hindi makatarungang patayan doon sa Davao gamit ang kanyang squad na tinawag na Davao Death Squad,
Sinumulan na ni Digong gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang Pangulo noon para ipakulong si De Lima. Bigyan ng mga fake na witness laban sa kanya para idiin siya sa sala na hindi naman niya ginawa. Ano ba to ang tawag mo doon? Di ba paghihiganti? Di ba? Ito ba to, panoorin mo itong salaysay ni De Lima na kung saan sinabi niya dito na ginagamit ni Digong ang kanyang kapangyarihan bilang presidente para ipakulong siya. Words cannot express what I'm feeling right now. I guess no one can, because no one has ever been attacked in such a manner by no less than the highest official of the land until now. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit and has all the backing of executive power to support him in his personal attack? This is no less than abuse and misuse of executive power. I don't think the Constitution has ever contemplated such abuse of power on such scale, as it assumes every president to conduct himself in a manner befitting the office he holds. It seems that this is not the case for this president. If this is his way of stopping the Senate's investigation on the extrajudicial killings, he can try until he finally silences me or the Senate. But I think it is already clear that what is being done to me is what will happen to anyone who does not bow to the wishes of the president. If stopping the Senate investigation is the only way for these personal attacks by the president and his men to also stop, believe me, I have already thought about that. Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot, at nag-aalala rin para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kagalang-galang na Pangulo, Your Excellency, nais ko na rin po na itigil na ang investigasyon sa mga summary executions kung yon ang gusto nyo para lamang matigil ang mga personal na atake sa akin. Sumagi na rin po sa isipan ko na itigil ang investigasyon kapalit ng katahimikan sa aking buhay. Pero kapag ginawa ko po ito, ay parang tinalikuran ko na rin ang sarili kong pagkatao at itinatwa ang sarili kong mga paninindigan at paniniwala. Hindi na po ako ang tatayong kinatawan ng bayan sa Senado. Isang huwad na anyo ko na lamang ang tatayo dito. Para ko na rin pong binaon ang aking sariling pagkatao. Mas nanaisin ko na kayo at inyong gobyerno ang magbaon sa akin kaysa ako ang magbaon sa aking sarili. Alam ko pong may mga kaso kayong hinahanda laban sa akin. Hihintayin ko na lamang na isampa ninyo ang mga reklamo at sa tamang panahon ko na po sasagutin kung bibigyan ako ng pagkakataon ng inyong gobyerno na ipaliwanag ang aking sarili at ibigay ang aking panig. Matagal na po akong nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa pag-imbento ng mga ebidensya laban sa akin at mga babala na sisiraan ako kung hindi ako tumigil sa tingin niyong pagbatikos at pagpuna sa inyong pamamalakad. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito. Buong akala ko hindi kayo mismo ang magiging biktima ng sarili ninyong propaganda at social media operations. Sana po ay hindi pa sarado ang inyong isip na pakinggan muna ang aking panig bago ninyo ipagpatuloy ang paninira sa aking pagkatao sa harap ng publiko at taong bayan. Kahit yun lang po sana ay ibigay ninyo sa akin ang pagkakataon na ipagtanggol ang aking sarili, lalo na po sa isang kalagayan na ang Pangulo na ng bansa ang nagdeklara na siya ang aking kalaban at personal na nag-aakusa sa akin. Pangulo po kayo. Senador lamang po ako. Patas na laban lamang po ang aking hinihingi. Sana
ay ibigay ninyo sa akin ang ibinigay na rin naman ng batas at konstitusyon sa kahit na kaninong naaakusahan sa ilalim ng ating sistemang panglegal. Kung ang pag-atake sa akin ay gagawin sa pamamagitan ng pag-atake rin sa mga dati kong kasama sa trabaho o maging sa aking sariling pamilya, sana ay huwag na ninyo silang idamay. If you are bent in destroying me, Mr. President, please have the decency to spare my colleagues, friends, and family. Wala po silang kasalanan sa inyo. Sa kabila nito, makakaasa po kayo na magiging patas at makatwiran ang aming gagawing investigasyon sa mga nagaganap na mga pagpatay sa inyong giyera laban sa droga. Nanaisin namin na ang kakahantungan nito ay ang pagsisiwalat ng katotohanan sa mga nagaganap na karahasan at pagkitil ng buhay mula nang naumpisahan ang inyong laban sa droga. Sisiguraduhin namin na ang magiging resulta nito ay ang pagpapalakas ng batas para sa pagsugpo ng kriminalidad na hindi na isasantabi ang karapatang pantao ng mga napaghihinalaan man o ng mga inosente nating kababayan. Tama na po ang pananakot at panghihiya. Bumalik na po tayo sa kaayusan na dulot ng pag-iiral ng batas at simpleng respeto sa kapwa-tao. I have always been loyal to my oath as a public servant. I am not the enemy here. Stop portraying me as one. I ask the nation to continue praying with me, for the President, and for the country. Maraming salamat po. Words cannot express what I'm feeling right now. I guess no one can, because no one has ever been attacked in such a manner by no less than the highest official of the land until now. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit and has all the backing of executive power to support him in his personal attack? This is no less than abuse and misuse of executive power. I don't think the Constitution has ever contemplated such abuse of power on such scale, as it assumes every president to conduct himself in a manner befitting the office he holds. It seems that this is not the case for this president. If this is his way of stopping the Senate's investigation on the extrajudicial killings, he can try until he finally silences me or the Senate. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi noon ni De Lima. Dito ba to makikita mo kung gaano kaabuso si Digong sa kanyang posisyon at mapaghiganti siya sa kanyang kalaban, kaya hindi mo dapat sabihin na malinis ang iyong amo. Huwag na kayong magmalinis dahil mapapahiya lang kayo sa mga pinagsasabi ninyo ngayon. Itong nangyayari sa inyo ay isa na itong karma sa mga ginawa ninyo noon. Kaya tumigil ka dyan, Bato, dahil wala ka naman kredibilidad. Diba? Hindi man ugali ng tatak Duterte, hindi man tatak Duterte yung re-respect. Wala yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Never! May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.